doon nga sa kaso as against Pastor Apollo Sikibuloy, binigyan tayo ng tsansa to cross-examine itong witness, no? And we will do that hopefully ngayong Thursday. But going back to the statement of Attorney Green, there is indeed a parallelism. Anong nangyayari doon sa United States of America, parang kinopya yun dito sa Pilipinas. Sir, narinig po ninyo ang mismong pagbubunyag, pagsisiwalat na meron talagang abuse of power, blatant abuse of power, ang FBI at ang DOJ sa US sa panahon po ni Biden at siya outgoing president na by next week, former. Anong comment mo doon, sir, nung marinig mo yung pagsisiwalat ng isang US senator doon sa kanilang mga irregularidad? Well, ang nakikita ko dito parang may playbook na talaga, no? Kung anong ginagawa doon sa United States of America, apparently parang kinakapi ata dito sa Pilipinas. Ano yung weaponization of the law, no? Parang ginagawa kasi ng Biden administration na yung batas ay ang pag-implementad nito ay hindi patas, no? Like for example, yung batas nila na FACE Act, no? Supposedly ito po ay freedom of access to clinic entrances, kung i-prevent ka from going to or having access to these health centers, no? Dapat i-prosecute, no? I-prosecute yung mag-prevent, no? Instead na ginagawa ito, no? Hindi ito iniimplementa ng patas ng DOJ doon sa Amerika. At saka yung mga churches doon under attack, no? Ginagawa ng mga FBI, sinasubject ito to surveillance, pinapasok, no? At parang ang nangyayari sa tingin ko, parang ginagawang kinokopya dito sa Pilipinas. Like for example, nung nangyari sa atin, no, sa KOJC, yung ilang araw na siege dito sa ating KOJC, no, na ginagawang legal license, yung kunwari may warrant of arrest as against Pastor Apollo Sikibuloy and 5 other leaders of the kingdom. At ginawa na itong lisensya na atakihin yung eskwelahan, yung Jose Maria College. At saka yung church mismo, yung KOJC, na ginawa pang command center, yung cathedral mismo, kung saan yung mga miyembro ng KOJC ay doon po nagsasamba. Yung eskwelahan, hindi na kami makapasok at hindi lang yun kinontrol, kundi ginawaan pa ng nagkandak pa ng excavation activities na parang mining activities doon sa ilalim ng ng aming eskwelahan, at nagkaroon ng grabe na pagkontrol ng access ng KOJC compound at saka sa JMC. So, ang ginagawa dun sa Amerika, parang kinokopya at ginagawa din dito sa Pilipinas. Yun po ang nakikita ko. Opo, sir, i-round through ko lang po yung mga tinuran ng mga binanggit po ng inyo pong counterparts sa US, si Attorney Michael Green. Sabi niya, talagang nakakabahala kasi siya mismo doon sa US nakita niya yung weaponization of the law against the people of faith. At number one sa tinamaan doon dito sa Pilipinas ay si Pastor. Sa tingin ni Attorney Green, may indictment, sa tingin niya, may indictment si Pastor, pero sa temporary, para siya matamaan dito sa Pilipinas for temporary detention. Pinagalaw yung isang senador at ginawa ng paraan para talagang yung patay ng kaso binuhay, dinagdagan pa to an unbailable. Kung magagawa raw yun sa isang pastor na may milyong followers, how much more sa ordinaryong Pilipino, Attorney Torion? Yes, I agree with him. I agree with him that the law has been weaponized as against Pastor Apollo Sikibuloy. And as a matter of fact, we know na medyo questionable nga yung pag-file ng kaso sa kanya. But this is now before the courts and we could not discuss at length the merits of these cases anymore. Suffice it to state, siguro ang sa atin lang ay parang meron ngang parallelism sa nangyari po doon sa Amerika dito rin sa Pilipinas, kung saan maski na walang klaro yung
charges against Pastor Apollo Sikibuloy na dismiss na dito sa Davao City, no? And umapila doon sa Department of Justice. Medyo defective pa yung pag-apila kasi hindi nakakomply sa procedural standards. And then bigla na lang nabuhay ito at naging dalawa pa yung kaso, no? Naging dalawa pa yung Human Trafficking Act, no? And na-separate pa, iba pa yung sa Quezon City. So ang sa tingin natin medyo depektibo talaga ito at ginawa ito para i-persecute po si Pastor Apollo Sikibuloy. Yun po ang ating honest na assessment po dito. Opo, sa naging pagdinig po ng US Senate at sa mga ibinuko ni Senator Holly, malinaw po, sir, na itong kaso ni Pastor ay may malaking external factor at involved dito yung number one na bansa sa buong mundo, which is ang US government. Binanggit rin ni Senator Holly na gumagamit nga, binanggit mo rin kanina sir, gumagamit sila ng spiya. In fact, binanggit ni Senator Holly na gumagamit sila ng spiya, ini-infiltrate yung mga choir members ng simbahan para makapagkuha ng impormasyon doon sa sinusurveillance nilang church organization. Ngayon, dito sa Pilipinas, ganun din yung naging pattern, sir. Lalo na yung dissident na pamilya na pinanggagalingan ng mga false information sa kaso ni Pastor. Sinabi ni Attorney Green na lahat ng sinasabi ng lalaking pasimunong yun, alam natin, kilala natin kung sino ito, lahat daw yun, kada buka ng bibig, lahat ng binabanggit nun ay kasinungalingan. Parang lumalabas ito, sir, yung Latin phrase sa falsis in uno, falsis in omnibus. Yes, I would agree with him, no? Ang sources lang naman ng information na doon sa prosecution against Pastor Apollo Sikibuloy ay allegedly nga and may basis naman to believe na galing nga doon sa mga dissidents o former members ng KOJC na merong axe to grind as against Pastor Apollo Sikibuloy. They agreed before that they would be subjected to the rules and regulations of the church, and instead of complying with the rules and regulations of the church to which they voluntarily agreed upon to be bound to, no? Hindi nila ito sinunod at nagsaw ng matinding confusion and now trouble dito sa kingdom. I do hope and pray na malampasan natin ito, no? Kaya nga doon nga sa kaso as against Pastor Apollo Sikibuloy, binigyan tayo ng tsansa to cross-examine itong witness, no? And we will do that hopefully ngayong Thursday. But going back to the statement of Attorney Green, there is indeed a parallelism. Anong nangyayari doon sa United States of America? Parang kinopya yun dito sa Pilipinas. Sir, bago lang si Partner Admar, palagi kasi natin nababanggit na yung mga dissident, binanggit nyo rin po, meron silang axe to grind. Ano bang mga nagawa nilang offenses, sir, prior sa paglabas nila dito sa KOJC na ginawa nilang avenue na siraan si Pastor sa US? As to the details of which I really I would like to apologize, no, kasi baka ma-accuse naman ako nung kalaban natin na abogado na anong tawag dito, nag-touch na on sub judice on the merits of the case. Basta grabe yung mga nagawa nila. I will not anymore go into the detail, and this became the basis now for the misinformation against Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga sana mapresenta natin ito sa ating cross-examination, and hopefully hindi na nga sana mag-abot sa punto na magpresenta pa tayo ng ebidensya. I hope and pray na through the cross-examination itself, no, makita na po sana na wala talagang kabuluhan itong kaso as against Pastor Apollo Sikibuloy. And besides, even the direct examination po, no, napapansin po natin na medyo taliwas po sa katotohanan yung mga sinasabi po ng private complainant. As to why, I'm very sorry I could not divulge also the specifics. Why do I believe such? Attorney, mayong gabi, si Admar po. Ano po sa tingin ninyo, batay po sa inyong opinion, yung mga dapat gawin? Kasi gagaya sa Amerika, marami din po mga religious at mga church organization din dito po sa Pilipinas. Ano po yung mainam na gawin ng mga grupo ding ito para hindi umiral ng husto dito sa Pilipinas
itong mga persecution sa simbahan po doon sa Amerika, and at the same time, maitatag talaga or ma-empower yung freedom of religion? Well, kagaya ng ginagawa natin ngayon, no? We have to be vigilant of our rights, and if we feel that our rights have already been violated, then file talaga tayo kaagad ng kaso. Like for example, ngayon nga pending nga yung ating petition for issuance of writ of amparo, maski na according to the prosecution parang ano na daw ito, para moot and academic, but we argued otherwise by citing the case of Arroyo versus David versus Arroyo, no? And na maski na wala na yung mga pulis doon, no? There are grounds to believe that it may happen again in the future, and that in order for it not to be repeated again, the court has to rule upon it, no? Yan, vigilance of our rights and seeking outright court remedies, no? So that the court can intervene and the government may be stopped, no, in its tracks to violate religious freedom. Yun po. Kailangan talaga tayo magmatyag, kailangan talaga tayo mag-assert sa ating rights under the law, at kung sa tingin natin may violation po doon sa religious rights natin, dumulog tayo kaagad sa korte na walang patumpik-tumpik at walang doubts po. So hindi po dili lakang or hindi solusyon po dito yung manahimik at matakot, kasi kung ito'y maririnig mo at kung wala ka talagang balls at kumbaga marinig mo, oy ginigipit, medyo laylo muna tayo. Maaari pa ring maabuso ito kung kung magiging tahimik po ang iba't ibang mga church organization or mga religious organization po, attorney. Yes, yes. Kasi, there are ways as to how to enforce your rights, no? Maski respectful ka masyado, kalmado ka, the other party will see, uy, respectful ito, kalmado, pero matapang, at they really assert their rights, no? At pumafile talaga ng kaso, ang dami pa, no? Makikita din yan ng mga instruments of the state, no, such as mga kapulisan. Kaya tayo, dapat talaga kalmado tayo. Kung inaabuso tayo, kalmado tayo. We will also explain to the police. Kasi yung mga rank and file ng mga police naman, naiintindihan nila yan. Alam nila na mali yung ginagawa nila, naaalanganin din yan. So, at saka kung nakikita nila na pumafile ka talaga ng kaso at hindi ka takot sa kanila, no? Rumirespeto ka sa kanila pero hindi ka takot. Iba kasi yung respeto sa takot. Hindi tayo magpadala sa takot. Kailangan politely, we will assert it. And as a matter of fact, not only polite assertion, no? There should be spirited assertion of our rights. Because if we do not do that, if we do not assert our rights, and if we do not exercise our rights, nothing will happen to us. Mawawala talaga yan. And para ma-embolden yung mga abusive instruments of states in violating the rights of our people. So, kailangan naman, katulad sa amin mga abogado, respectful tayo and kalmado tayo. Pero pag may mali, pinapailan talaga din natin ang kaso. Yun po. So kumbaga, yung bawat isa, kasi grupo itong mga ginigipit, nagipit nga nila yung mga grupo, how much more yung individual na karapatan. So ibig sabihin, kahit nasabihin ng isang individual na, ay wala naman ako dyan, di naman ako kasama dyan sa grupo na yun, wala naman akong paki dyan, dito lang ako. Pag ganyan ang mentalidad, talagang prone talaga sa abuso, attorney. Yes, yes. Yung mga yung mga cause-oriented groups, I do hope and pray na yung cause nila is really towards the protection of basic civil rights, no? And human rights. Kung nakikita natin, maski hindi natin kaalyado, church naman yun. At pati yung kanilang sacred grounds ay yinuyurakan na. Maski na sana hindi natin sila kapareho ng relihiyon, dapat sana kung makita natin na mali talaga yun, we should unite. We should unite kasi we will never know. What if one day kayo na naman ang atakihin yung bahay naman ninyo in the enforcement of a warrant of arrest?
pupunta yung mga abusadong pulis doon at sasabihin, we have reasonable grounds to believe na nandito itong mga subject sa warrant of arrest at dito na kami matulog sa inyong bahay. At saka nakikita namin sa may sala ninyo para may underground. Kukub-kubid namin yung sala ninyo. At dito na kami, hindi kami uuwi hanggang hindi namin nakikita yung akusado. O tama ba yun? What if mangyari yun sa inyo? Di ba? So, we have to unite and we have to assert our rights because if we will not assert our rights, then we will lose such rights. Opo, sir, dagdagan ko lang yung mga anggulo ng parallelism dahil sinabi po ni Attorney Green kanina na pag sa ilalim po ng Biden administration, mas pinalawak po yung mga hakbanga para po mapalawak yung access sa abortion rights sa US. Sinabi ni Attorney Green na pag ikaw ay pro-life at anti-abortion, yun yung talagang nililigpit, inuuna, no? Na gaya ng mga simbahan sa US at lalo na yung mga pregnancy care centers, bukod pala sa simbahan, attorney, pati pala yung mga pregnancy care centers. Explaining yung pang-atake sa mga simbahan, damay doon ng KOJC dahil si pastor ayaw niya ng abortion. Sir, your thoughts on that? Yes, ang nangyari kasi sa Amerika, yun nga unequal treatment. Kung ikaw ay pro-life, like for example, merong isang instance talaga doon, a certain Mark Hope, no, who was a pro-life advocate, no, pero dahil lang sa suspicion na violate daw niya yung FACE Act, yung sinugod ang bahay, grabe. Ilang mga FBI agents sinugod, pinasok yung bahay niya and then dinakip siya, no? And he was prosecuted tapos na-dismiss lang pala lahat ng mga kaso against him kasi hindi pala totoo, no? Pero yung mga yung mga nagba-violate naman doon sa karapatan ng mga ng mga religious personnel, people of faith, na hindi talaga sila nagpa-file ng mga kaso. So, parang ang nangyayari doon, unequal yung treatment po, no? Kung ang mga people of faith ang naargabyado, walang aksyon ang DOJ. Kung may suspicion against people of faith, grabe sila mag-aksyon at papasukin pa ang bahay mo. Pareho dito sa atin, sa Pilipinas, parang kinopya talaga. Kasi meron daw warrant of arrest against kay Pastor Apollo Sikibuloy, maski walang reasonable ground to believe na wala si Pastor doon at that time, nung June at saka nung August, sa KOJC compound, no? Sa June nga, 4 na areas ng KOJC ang sabay-sabay na pinasok, kinaluglog. Pati yung mga bahay ng mga miyembro ng IPs, Indigenous Peoples, iniisa-isa at may namatay nga dahil sa konsumisyon at sa takot, no? I think if my memory serves me right, yung isa may sakit na, lumala talaga kasi na heart attack, and then yung anak na naman niya, yung kasambahay pala niya, yung misis niya, no, yung mister niya, namatay dahil sa pag-alaga sa kanya. So all these, no, transpired because of the action on the part of the state, no, in weaponizing the law. Ano yung ginamit as legal justification? May warrant of arrest kami, ha. Pero yung warrant of arrest, supposedly, hindi yun search warrant. It does not give you the license to search any and all places which where there is no reasonable ground to believe na nandun si pastor, no? So dahil lang dun sa warrant of arrest, no, dun sa August, ginawa na yung lisensya na tumira na sila sa JMC, ginawa ng police garrison ang JMC at saka KOJC, no? Nahihirapan na yung mga estudyanteng pumasok at na wala talagang pasok. Paano ka makapasok? Ang dami, 5,000 na policemen. And then pati yung cathedral hindi ka na makasamba kasi ginawa nilang action center or command center, no? So sa tingin natin, ang warrant of arrest, wineponize nila para yurakan yung mga rights, no? Constitutional rights ng mga miyembro na hindi naman akusado doon sa kaso. Yun po ang nakikita ko. Opo, may tuturing ba? Kasi itong klase ng pang-aabuso na ito na nabulgar sa Amerika, attorney,
maaring kahalintulad din dito sa nangyari sa Pilipinas. Maari bang mas masahol o kapareho sa dala po ng mga terorista? Kasi parang yung takot na naidulot nito, hindi basta-basta. Akala mo na parte ng gobyerno, yun pala yung manggigipit sa'yo. Unlike doon sa mga terorista, pwede mong taguan yun eh. Kumbaga, itong gobyerno, akala mo na magpapatupad talaga, kakampi mo. Pero yun pala yung unang mang-aabuso sa'yo. At kagaya po doon sa naikwento nyo po na-experience din ng KOJC doon sa Hawaii, doon sa California, na sinugod, sinalakay, parang lulusob doon sa mga kuta ng terorista at takot, no, ang naidulot at trauma ang naidulot nito sa mga misyonaryo po, attorney. Yun. Perfect example talaga yan, yung nangyari doon sa ating mga KLCs, no, doon sa Amerika. Na wineuphonize nga yung batas dahil sa mga suspicion na human trafficker daw or ano ba, no? Ang ginawa nila, inaatake yung ating mga facilities doon sa Hawaii and especially in Vanoise, California, no? Wala naman talagang kabuluhan 'yon, wala namang katotohanan, pero ang treatment, no? Ang treatment na may mga helicopters pa na ginamit at daan-daan ng mga policemen ang ginamit para lusubin yung compound. Perfect example 'yon sa sinabi ni Senator Hawley, no? Na kung mga people of faith ang may suspicion, grabe ang implementation ng batas, no? Grabe pero kung ang people of faith naman ang naargabyado, wala silang aksyon, no? Pareho talaga din dito sa Pilipinas, no? Parang kinopya talaga. Kasi people of faith si pastor. Na-dismiss na sana yung kaso niya dito sa Davao City at umapila doon sa Department of Justice. Defective pa yung petition for review kasi wala ngang CD, walang mga in matters of form hindi naka-comply, and then ang tagal na, no, more than 3 years na doon sa Department of Justice na supposedly under Tatad versus Sandigan Bayan, no, and other Supreme Court cases na pag matagal na masyado, that is already a violation of the respondents' right to speedy disposition of cases. Binaliwala yun at final at dinagdagan pa, instead na isang count ng human trafficking, naging 2, no? At separate pa yung sexual abuse at saka yung forced labor na kaso. Naging 4 na ang kaso. So, ang tingin talaga natin dito ay ginamit yung batas to persecute a certain person who supposedly is innocent of the crimes charged against him. Sir, para po sa kabatiran ng milyon-milyon na nanonood po sa lahat po ng mga palatuntunan ng SMNI News at mga nakasubaybay sa development ng mga bintang laban kay Pastor, gaano kalaking eye-opener itong mga tinuran sa US Senate? Kasi doon po nag-ugat ang kaso, ang mga paninira sa ilalim ng Biden administration, na alam naman po natin na malapit ang kasalukuyang administrasyon sa outgoing leadership sa US government. Gaano ito kalaking eye-opener sa lahat po ng mga nagdadalawang isip pa kay Pastor? At maraming mga katanungan, sir, na mismong ang US Senator na mismo ang umamin na meron silang blatant na paglabag o kalabisan sa paggamit po ng batas. Eye-opener talaga ito. Hindi lang eye-opener, no? Kasi matagal na natin itong sinasabi. Noon pa, no? The fact na in the US Senate mismo, senador na ang nagsabi, si Senator Haley na ang nagsasabi na meron ngang unjust treatment, meron ngang weaponization of the law against the people of faith in the United States of America. In the confirmation hearing of the incoming Department of Justice Secretary proves na yung sinasabi pala ni Admar, yung sinasabi pala ng mga taga-SMNI in the past, no, na meron itong parallelism na ginagamit ang batas para usigin yung mga taong kunyari sa view nila ay against doon sa administration, ay totoo pala. So hindi lang ito eye-opener. This is a confirmation of what we have been saying before,
that there is this concerted attempt on the part of the state, no, in the United States of America, no, to go against or to make the lives of people of faith miserable, no, and this has been copied likewise in the Philippines. Why? Because of politics, because certain political leaders of the other camp believe that ito ngang kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy ay posible na makakasira sa kanilang political power. Kaya ginawa na yung batas ay wini-weaponize nila para usigin po si Pastor Apollo Kibuloy. Sir, daghang kaayong salamat sa imong higayon karong gabi una o ambing-ambing sa kanunay, sir. Daghan po kayong salamat sa panahon ngayon yung gihatag kanako.